So mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mag-reply na sa'yo at hindi ka na niya tiisin. Yes mga kamamay, alam ko kung ikaw man ay nasa ganitong sitwasyon. Alam ko ang hirap na pinagdadaanan mo. Alam ko yung pagtitiis, yung pagtatanong, yung bigat ng kalooban at nararamdaman mo ngayon. So kaya ngayon sa video ito mga kamamay, ginawang ko na ng video and tips, mga bagay na kailangan mong gawin upang ang isang lalaki ay mag-reply na sa'yo at hindi ka na niya tiisin. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, isa lang ang hinihiling ko palagi sa inyo. Huwag niyo kalimutan na pindutin ang subscribe button at i-like ang video ito. Napakalaki ng maitutulong ng inyong like sa ating channel na ito. Kung nagawa mo na yan, maraming salamat sa iyo at simulan na natin ang topic natin ngayong araw na to. So ano nga ba ang kailangan mong gawin upang mag-message na sa iyo ang isang lalaki at hindi ka na niya tiisin? So number 1, huwag mong iparamdam na desperada ka at ikaw ang naghahabol sa kanya. Tandaan niyo mga kamamay, kapag ka na-feel mo na tinitiis ka ng isang lalaki, huwag mong ipakita sa kanya, huwag mong iparamdam sa kanya na hinahanap mo siya. Yung iba kasi diyang mga kababaihan, kapag ka hindi lang nag-reply ang isang lalaki ng ilang oras, hinahanap-hanap nyo kaagad, nahuhumaling kaagad kayo. Abot-abot na kaagad ang chat at message nyo sa kanya. Tapos magagalit kayo. Tapos pagtataasan nyo siya ng boses. Hindi nga talaga magpaparamdam sa inyo yung isang lalaki. Talagang titiisin ka talaga ng isang lalaki kapag kaganyan ang ugali mo. Sa madaling sabi mga kamamay, kung alam mo na tinitiis ka na nga ng isang lalaki, tiisin mo rin muna siya. Huwag mo munang ipakita na kawalan sa'yo ang kawalan ng oras niya sa'yo. Ipakita mo na kung kaya niyang lumayo, kung kaya niyang tiisin ka, kaya mo rin siyang tiisin. Para sa ganon, ang isang lalaki ay hindi magtaas ng ego sa'yo. Okay? Kasi kapag ka nakikita ng isang lalaki na hinahabol, hinahanap mo siya, lalong tumataas ang pride ng mga yan. Lalong tumataas ang ego ng mga yan. Iisipin ng mga yan, ganun pala ako kahalaga sa'yo. Ganun pala ako kahalaga sa isang babae. Kaya ang gagawin ko, magpapahabol ako. Kaya ang gagawin ko, titiisin ko muna siya para mahirapan siya, para maghabol siya, para magmukha siyang kawawa. Okay? So, lalo mong mamahalin yung isang lalaki. Lalo kang maghahabol sa isang lalaki kapag ginawa mo yan. Kaya mga kamamay, kung alam mo na hindi ka na nga pinapansin, hindi ka na nga mini-message, hindi ka na nire-replyan, tinitiis ka ng isang lalaki, huwag ka muna rin magparamdam sa kanya. Para sa ganon, hindi iangat ng isang lalaki ang kanyang pride at ang kanyang ego. Okay? Para sa ganon, parehas lang at balanse lamang. Okay? Ang inyong value sa isa't isa. Tandaan mo mga kamamay, kapag hinahabol niyo isang lalaki, itinataas niya ang value, okay, niya sa'yo. Itinataas niya ang ego niya sa'yo. At ikaw naman, habol ka ng habol. Hindi mo naiintindihan, ikaw na yung nasasaktan. Ikaw na yung nagiging kawawa sa inyong dalawa. Kaya ngayon pa lang, advice ko sa iyo, huwag mong iparamdam, huwag mong ipakita na desperada ka at ikaw ang naghahabol sa inyong dalawa. Para sa ganon, hindi matiis ng isang lalaki na replyan ka. May isip ng isang lalaki kapag hindi ka nagre-reply sa kanya, hindi ka naghahabol sa kanya, iisipin niya, mataas ang value mo. Iisipin niya, hindi ganun kataas ang value niya sa iyo. Kaya ang mangyayari diyan mga kamamay, magme-message siya sa iyo, hindi ka niya titiisin. Kasi anytime, pwede ka ring lumayo sa kanya. So number 2, itigil mo ang pangungulit at piliin mo ang maghintay. Okay mga kamamay, ilang linggo nang hindi nagpaparamdam, medyo matagal-tagal na yan. Ilang araw nang hindi nagme-message, medyo matagal-tagal na rin yan. Hindi ka na mapakali. Iniisip mo siya, baka mamaya nambababae na to. Baka mamaya kung anong kabulustogan na naman ang ginagawa sa inyong relasyon. Well mga kamamay, kung alam nyo na tinitiis kayo, huwag nyo muna siyang kulitin. Okay? Kapag kasi kinukulit yung isang lalaki, bumababa lang ang value ninyo eh. Lalo ka niyang hindi pakikinggan. Lalo ka lang niyang hindi mamimiss. Lalo ka lang niyang hindi hahanapin. Kung hindi siya magparamdam, maghintay ka. Baka mamaya may ginagawa. Malay mo, may importanteng bagay pala siyang inuuna kaysa sa inyo. Especially kung kayo ay magjowa pala.
Tinatanong mo kung bakit hindi nagpaparamdam ang isang lalaking manliligaw mo o yung jowa mo, yung pala may inuunang mas mahalagang bagay. Kaya mga kamamay, piliin nyo muna ang maghintay, huwag muna kayong magreklamo. Huwag nyo muna siyang paghanapan ng oras. May mga priority din siyang dapat unahin at hindi lamang kayo. Pag nag-reply yan, saka mo siya tanungin. Kasi kapag minessage mo siya ng minessage hanggang sa magtampo ka, magalit ka sa kanya, okay, sisiklab lamang ang inyong awayang dalawa. Kaya maganda mga kamamay dyan, kung hindi nagpaparamdam, kung tinitiis ka, maghintay ka muna. Okay? Hintayin mo kung kailan siya magpaparamdam. At kapag ka nagparamdam siya, ito ang kasunod mong gagawin. Huwag mo kaagad replyan kapag ka nag-message na siya. Yes, mga kamamay. Dito ngayon, papasok yung inyong pagbawi sa kanya. Kung medyo matagal siyang nawala, so i-hold nyo rin muna, i-hang nyo rin muna ang inyong sarili sa kanya. Huwag nyo munang papansinin yung kanyang message. Hayaan mo na siya muna ang mag-isip din sa iyo. Hayaan mong ma-realize niya kung anong pakiramdam na hindi nagpaparamdam. Okay? So ang tagal niyang nawala. Naghintay ka? Nainip ka? Ang dami mong katanungan? Well, ang gawin mo, i-hold mo muna, i-hang mo muna siya. Tiisin mo muna rin. So ilang araw ka rin hindi magparamdam sa kanya. Iisipin niya, baka nakalimutan mo na siya. Ngayon, sisisihin niya ang kanyang sarili. Okay? Kung bakit hindi siya nagparamdam ng matagal, kung kaya't gumaganti ka sa kanya. Kaya ang isang lalaki mag-iisip, dapat pala, nagparamdam na ako. Dapat pala, hindi ko rin siya tiniis para hindi rin niya ako tinitiis. So, kailangan itong mga kamamay para matutunan ng isang lalaki. Na hindi kanya tiisin. Okay? So next, iwasan siyang replyan ng mga nakakainis na bagay. Okay? Alam niyo kasi mga kamamay, kaya kayo ay tinitiis ng isang lalaki, kaya hindi siya nagpaparamdam. Baka kasi kapag ka nagme-message ka sa kanya, nangungulit ka sa kanya, sinisisi mo pa rin siya. O kaya naman, nagdadrama ka pa sa kanya. Okay, masyado kang emotional. Masyado mo siyang sinisisi, inaaway. Sino ba namang gagalahan mga kamamay? Kapag ka ang isang lalaki ay sinisisi niyo pa rin sa lahat ng mga nangyari. Kung gusto nyo na mag-message sa inyong isang lalaki, maging maayos na ang lahat, dapat handa nyong tanggapin kung ano man ang nangyari sa inyo. Hindi yung sinisisi nyo pa rin siya. Kasi talagang mabibigyan ang isang lalaki sa inyo kapag ka hanggang ngayon, yan pa rin ang laman ng inyong pag-uusap. Mag-message lang siya tapos mumurahin mo, tapos sisisihin mo. Kailangan mga kamamay, maging acceptable na rin sa inyo ang lahat. Kailangan mga kamamay, tanggapin nyo na rin na kung sino mang nagkamali sa inyo, kung kaya't na tinitiis ka ng isang lalaki, humingi ka ng tawad. Kung ikaw man yung nagkamali, humingi ka ng tawad. Okay? At kung ikaw naman yung ginawa ng pagkakamali, dapat ipakita mo na willing kang patawarin siya. Kung gusto mo rin siyang mag-reply, ganyan ang gawin mo. Okay? So next, unawain mo at intindihin ang sitwasyon niya. Okay? Yung iba niyang mga kababaihan, masyadong OA. Hindi lang nagparamdam, akala mo ng babae na. Hindi lang nagparamdam ng 3 oras, akala mo kung ano nang ginawang masama ng isang lalaki. Tandaan niyo mga kamamay, intindihin at unawain niyo muna ang sitwasyon ng isang lalaki hanggat hindi niyo alam o wala kayong ebidensya. Kasi mamaya, akusahan niyo siya na ng babae. Dahil lang sa hindi nagparamdam, iisipin niyo na babae na kaagad yung isang lalaki. Huwag ganun mga kamamay. Unawain niyo ang sitwasyon, lagi kayong nasa positive side. Okay? Isipin nyo na baka mamaya may priority siyang ginagawa. Isipin nyo baka mamaya kailangan pala ng kanyang pamilya, ng kanyang nanay, ng kanyang tatay, ang kanyang atensyon kung kaya't hindi siya nakapagparamdam sa iyo. Kaya mga kamamay, unawain nyo muna at sikaping intindihin ang sitwasyon bago kayo tumalak o bago kayo magbunganga. Okay? So, yan lang muna mga kamamay, ang mga bagay na kailangan nyong gawin upang hindi na kayo tiisin at piliin na ng isang lalaki na replyan kayo. So, sana mga kamamay, makatulong ang video ito sa mga babae, sa mga tao na tinitiis ng isang lalaki. So, kung nakatulong sa iyo mga kamamay ang video ito, mag-comment ka naman ng pangalan mo at kung taga saan ka para naman next video, ma-shoutout kita. So, paano mga kamamay, mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.